Masayang araw, mga ka-PL. Noong nakaraang buwan, dumalaw po si Vice President Inday Sara Duterte sa tanggapan po ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Tapos, noong nakaraang linggo naman, mga ka-PL, sumunod pong dumalaw ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ka Eduardo din, mga kababayan. Kahapon, mga ka-PL, tila meron isang mamang nainggit yata o baka nagtatamang hinala na. Abay, nag-courtesy po si Da Junior, mga ka-PL, sa tagapamahalang pangkalahatan. What? Isip-isip siguro nitong mamang ito. Teka, nagpunta na si Inday Sara sa tanggapan ng tagapamahalang pangkalahatan, tapos sumunod yung ama. Ano kaya ang agenda nila? Hindi kaya nililibak na nila ako? Ha? Kaya ayun, biglang napasugod po si Da Junior, mga ka-PL, nang wala sa oras. Ito po, 13 hours po ang nakalipas. Mula pong ibinalita po ito ng Net25. Abi, anong oras yan sa kahapon? Siguro, kundi hapon, gabi na. Di ba? Wala sa oras ito. Oras na sana ito ng kanyang pamamahinga, ng kanyang hapunan, o di kaya ng kanyang session. Ganun. O biglang napasugod pa, mga kababayan. O ito po ang balita, basahin ko. At meron pong video, hihimayin po natin. Okay? O ito ang sabi. Pangulong Marcos Jr. Nag-courtesy call kay kapatid na Eduardo V. Manalo. Nag-courtesy call si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Kahapon po ito, ha? Kay kapatid na Eduardo V. Manalo sa tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City, mga kababayan. Personal, kita nyo na ipinarating ni Pangulo o ng Pangulo ang kanyang pagbati kasi bukas po yata ang kaarawan ng ka-Eduardo. Personal na ipinarating ng Pangulo ang kanyang pagbati sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, birthday po ni ka-Eduardo. Sa araw yata ng bukas. Pinersonal na talaga, batiin. Katulad ng ginawa po ni Tatay Digong. Okay man lang sana si Tatay Digong pumunta kasi hindi naman niya presidente, mga kababayan. Wala nang tungkulin sa bayan. Pumunta pa nga doon sa mga nasawi sa Talisay, Batangas. Ang tanong, etong si Ngag-Ngag, nagpunta ba sa Talisay, Batangas para makiramay sa mga naulila nitong mga pumanaw na, mga kababayan? Di ba wala? Pero mas inuna niya pa ang pagpaparating ng kanyang pagbati personal kay ka Eduardo Manalo, na samantalang mas karapat dapat niyang unahin yung mga tinamaan ng lintik na bagyo na yan. Halatang may halong pamumulitika talaga, mga kababayan, ang bawat lakad ni Ngag-Ngag. O ito na ho yung video. Himay-himayin po natin. Ipakita ko ho sa inyo. Ganito ko lang, mga kababayan, ganyan ko lang siya, ha. Mahirap na kasi baka ma-copyright tayo. Ano ho? Ayan. Ay, ulitin ko. Sandali lang. Ayan. Nag-courtesy call rin ngayong araw si Pangulong Marcos Jr. sa pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo dito po sa lungsod ng Quezon. Personal na ipinarating ng Pangulo ang kanyang pagbati sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid ni Eduardo
Eduardo V. Manalo. Detalye mula kay Weng de la Fuente. Wala naman sanang problema eh. Kung personal niyang ipaparating yung kanyang pagbati. Pero sana inuna niya mga napakaraming nasalanta, mga buhay na nawala sa Kabikulan at sa Batangas. Pero itong mama na ito, mga kababayan, ang hilig talaga nito yung mga party-party lang. Birthday, lahat ng mga magagandang okasyon, yan ang hilig niya. Pero yung bababa sa level nating mga mahihirap para kamustahin tayo. Oh, okay pa ba kayo dyan? Buhay pa ba kayo? Wala bang namatay sa pamilya ninyo? Wala. Hirap na hirap siyang gawin yan, mga kababayan. O tuloy. Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Central Office ng Iglesia ni Cristo na matatagpuan sa Quezon City. Dumating ang presidente sa Central Office kaninang hapon kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at panganay na anak na si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Ayan. Diyan muna sandali. Ulitin natin ng kaunti Sino kasama niya? Si Kokak. At sino pa isa? Si Sandro Marcos. Mga kababayan, tatakbo na naman sa halalan si Sandro kasi nga congressman yan. 3 taon man lang yan. Ngayon, ano ibig sabihin? Baka maagang panliligaw ito. Mahal na kapatid na ka Eduardo Manalo, baka naman pakisuportaan po ulit itong aking anak na si Sandra. Para manalo po ulit sa susunod. Ay nako, mawalang galang po sa ating butihin na tagapamahalang pagkalahatang Iglesia ni Cristo. Alam ko pong matalino po kayo, magaling. Kapatid na ka Eduardo, kayo na pong bahala. Humusga sa kanila. Hindi ko po kayo pangungunahan, kundi kayo na lamang po. Alam ko naman pong, alam ho ninyo ang mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Di po ba? O, ito, tuloy natin. Ito na ang pangalawang pagkakataon na bumisita si Pangulong Marcos mula nang maluklok sa pwesto. Malugod na bang hinarap ang Pangulo ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Muling nagpahayag ng pasasalamat si PBBM sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa suportang ipinagkakaloob ng INC sa kanyang liderato bilang presidente ng Ulitin natin. Pilipinas. Sandali. Sinuportaan ka nga noong nakaraang halalan ngag. Pero, anong ginagawa ngayon sa mga Iglesia ni Cristo katulad ni Congressman Rodante Marcoleta? Bakit ginigisa siya ngayon sa Kamara? At tila nadadamay na yata ang ilang mga kapatiran sa Iglesia katulad ni Eduardo Leonardo ba yun? Yung pulis na humarap sa Kamara. Nako, ang delikado pa nito, baka ang istasyon ng Iglesia ni Cristo, gaya nila sa Seminay, mga kababayan. Alam niyo naman po ang administrasyong ito, kapag ka meron pong umuusig sa kanila, pinatatahimik po nila. Meron po akong napanood na balita, mga kababayan. Ang sabi po, sa iglesia yun kung daw nagkakamali sa istasyon ng radyo sa iglesia, abay, araw-arawin daw po nila ang administrasyong Marcos. Ito na. Dito na ngayon magkakaalaman, mga kababayan, kung magagaya ba ang istasyon ng Net 25 sa SMNI. Ito, tuloy natin. Kumpiyansa si Pangulong Marcos na patuloy na magiging katuwang ng kanyang administrasyon ang Iglesia ni Cristo sa mga proyektong makatutulong sa kapakanan ng taong bayan. Sigurado ka, Nyor? Handa kang tumulong para sa kapakanan ng ating mga kababayan? Ayun, napakasimpleng bagyo nga, hindi mo kaagad nalutas
Ha? Nagtanong ka pa nga sa gabinete mo kung ano gagawin mo. Anong gagawin natin? Oh, tapos ngayon, tila inuuto mo ang tagapamahalang pangkalahatan na kuno, nakasuporta pa sa'yo. Aba, kayo na lamang po ang sumagot, mga kapatid namin na Iglesia ni Cristo, kung nakasuporta pa ba kayo? Kay ngag-ngag. O, ituloy natin to. Kaunti na lang. Narito ang paglingap sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong, lalo na sa panahon ng mga Ay, sandali. Ang Iglesia ni Cristo, matagal na nagbibigay ng lingap yan. Ngag, hindi ka pa presidente. Nagbibigay na ng tulong ang Iglesia ni Cristo sa mga lugar kung saan natamaan ng kalamidad. Ikaw ba? Nagbibigay ka ba? Ha? Oh, meron naman PL. Sa DSWD galing. O di, pera din ang taong bayan dyan. Samantalang ang iglesia, sarili nilang pondo ang ginagamit nila. Wala ni singkong duling na nagmula sa gobyerno. O, tuloy. kalamidad na nararanasan sa bansa. Ang Iglesia ni Cristo ay patuloy na kaagapay ng gobyerno, hindi lamang sa panahon ng kalamidad, kundi maging sa mabubuting hangarin para sa mamamayang Filipino. Samantala, bukod sa pagbibigay pugay sa Iglesia ni Cristo, ay personal na ipinabot din ng Pangulo ang kaniyang pagbati sa kaarawan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa darating na October 31 ng taong ito. Ngayong taon. O di sa araw nga ng bukas, ang kaarawan ng kay Eduardo, mga kababayan. Yun lang kaya, ang pakay niya. Ha? Personal lang kaya na pagbati. Ang pakay talaga ni Ngag-Ngag, mga kababayan, hindi kaya kasamang panliligaw na. Kaya, Sandro, sa darating na halalan, ano ho sa palagay ninyo, mga kababayan? Politiko yan Alam na po natin ang galawan ng politiko. Di ba? Ngayon, kung nagpunta man ang dating Pangulong Duterte, mayor lang naman ang tatakbuhin yan. Sa Davao lang. At maraming taon na. Alkalde pa lang ang tinatakbo ng dating Pangulong Duterte o vice-alkalde, laging nakasuporta sa kanya ang iglesia dahil nga sa magandang ipinapakita at ginagawa niya sa Davao City. Ito. Ano ba maganda ngayon sa administrasyon? Mga kababayan, litis dito, litis doon. Kabilaan, kaliwa, kanan. Kamara, Senado. Imbis na unahin ang pagtulong sa ating mga kababayan, napakaraming problema sa ating bansa, inuuna pang nililitis sino? Unang-una, mga Duterte, di ba? Nagkaroon ng pagdinig sa Kamara, sa Senado, at higit sa lahat, kay Pastor Kibuloy, na hindi naman yan dapat ang unang problema ng ating bansa, kundi itong napakarami naghihirap nating mga kababayan. Pero wala balingag nga kasi. Kaya kinakailangan nilang patabihin o iligpit yung mga tingin nila'y sagabal sa kanilang mga ginagawa, mga kababayan. Iyang tanong, ano ba ginagawa nila? Kaya kayo na lamang po humusga, mga kababayan. Okay, hanggang dito lang po. Huwag na po natin ito tapusin. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.